Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, sabi po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida, wala daw ebidensya laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez as of now. Ano? Kaya hindi po siya kasali doon ho sa mga personalidad nakakasuhan po mga kabida dahil ho sa korupsyon sa flood control projects po. Ang tanging ebidensya lang daw na meron yung nasa Senado wala ho sa ICI ito hong Independent Commission for Infrastructure po mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong content po ng GMA News Online mga kabida. Romualdez not yet included in case referrals of ICI Marcos. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said Thursday that former Speaker Ferdinand Martin Romualdez has not yet been included in the case referrals made by Independent Commission for Infrastructure. In a press briefing, Marcos, however, said if something comes out against the former House Speaker, who is his cousin, the latter needs to face and answer this. He said there were 32 individuals, including lawmakers, former Department of Public Works and Highways officials, and contractors who are included in the first batch of case referrals to the Office of the Ombudsman. Okay, ito yung sinabi po ng Pangulo mga kabida. I don't think so because the only evidence made against him is in the Senate, so I don't know. We, with the Speaker, no, not as yet. If something else comes out, then he might be answerable for something, Marcos said. Ayan. Sinabi po ng Pangulo po, as of now, wala pa pong ebidensya po, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida. Ito, pakinggan muna natin yung kanyang press briefing po mga kabida, One more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are... Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya't sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Ayun. So, meron pong ebidensya, subalit nasa Senate po, mga kabida. Ang tanong po, bakit po hindi ginamit po ng ICI, yung ebidensya na sinabi po ni Pangulong Marcos na nasa Senate po, mga kabida. Pwede naman pong ipinatawag po nila, kung sakali hong gusto po nilang
meron po silang sarili pong ebidensya po mga kabida, no? So, kung sino man po yung tinawag po ng Senado po mga kabida na mga personalidad na nag-link ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano? Dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, ano po, mga kabida. Bakit hindi po ipinatawag po ng ICI, ano, mga kabida? Like for example, ito hong si dating Master Sergeant Orly Gutesa. Okay? Sana, inimbitahan po nila si Gutesa po, ano, mga kabida. Okay? Ito naman pong si Orly Diskaya po. Ito naman pong si Curly Diskaya po, mga kabida, ano, na nagsiwalat po, ano, na nagbigay do siya ng 25% na kickback, ano po, doon po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kumusta na po yung kanyang testimony? Di ba? Yun din yung sinabi po ni Diskaya doon po sa Senate Blue Ribbon Committee, ano? Siya yung unang nag-link po, mga kabida, ano, kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama po itong si Zaldico at 17 pang mga mambabatas po, ano, mga kabida. Malinaw po yung testimonya po, ano, ni Curly Diskaya doon po sa Senate Blue Ribbon Committee, ano, nung nag-assume po si Senator Ping Lacson bilang bagong chairman po, mga kabida, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee, ano po. Okay? Unless siguro, kung nagbago po yung testimony ni Curly Diskaya doon po sa ICI, ano, mga kabida, alam natin po na inimbitahan po ito kung si Curly Diskaya po ng Independent Commission for Infrastructure. Okay? At imposible po kung hindi po nabanggit ni Diskaya po, mga kabida, sa ICI yung pangalan po ni Romualdez, okay, mga kabida, since sinabi na po niya doon ho sa Senate Blue Ribbon Committee, ano po. Okay? Again, unless kung nagbago po, mga kabida, yung kanyang testimony doon po sa Senado, and then pagdating ho sa ICI, iba na po. Yan, makukonsider po natin na wala hong link, okay, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano? Pero kung pareho lang po yung kanyang testimony, ano, sa ICI at sa Senado po, mga kabida, bakit po hindi po ginamit po yun? Okay? At saka pangalawa, yun nga sinabi ko po kanina, kung nakita ko nilang very vital po yung testimony po ni Gutesa doon po sa Senate Blue Ribbon Committee, bakit hindi po nila inimbitahan, ano po, mga kabida? Diba? Wala na pong ibang nag-link ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi yung dalawang testigo lang po, ano, mga kabida. Okay? Doon pa lang kay Diskaya po, nabanggit na po yung pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ano po? Dapat ipinaliwanag din ng ICI po, mga kabida, no? Kung ano po yung testimonya po ng mga Diskaya doon po sa kanila. Alright? Para malaman po natin, mga kabida, kung talaga bang nagbago po yung testimony po ng mga Diskaya kumpara doon ho sa kanilang testimony sa Senado, ano po. Ha? Ngayon, do you think matatanggap po ito, ano, ng taong bayan na hindi po kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez po, ano? Doon po sa issue po ng corruption sa flood control projects, ano po. Honestly, yung kay Gutesa po, napakalaking pasabog po yun, ano, mga kabida. Diba? Now, meron pong sinabi po si Senator Amy Marcos na babaliktad daw ito kung si Gutesa, ano, mamaya. Kasi mamaya yung resumption po ng Senate Blue Ribbon hearing po, mga kabida, no? Titingnan po natin kung talagang babaliktad ba, no, ito kung si Gutesa, kung magpapakita po si Gutesa, ano po, no, sa Senate Blue Ribbon hearing po mamaya, mga kabida, no? At saka pangalawa po, kahit na po babaliktad ito, mga kabida, since meron na po siyang sinumpaang testimony po, ano, sa Senado nung time po na humarap po siya, mga kabida, sa Senate Blue Ribbon Committee,
valid po yun eh. Diba? Kahit na po sasabihin po niya na pinilit lang po siya, kahit sasabihin po niya makabida, mali yung kanyang unang salaysay, yung kanyang unang testimony, hindi po mabubura sa isipan ng taong bayan yung unang niyang testimonya, mga kabida. Malinaw po yun eh. Diba? Tinanong po ni Senador Rodante Marcoleta, ito hong si Gutesa, kung ang kanyang pagpunta at bigay po ng testimonya sa Senado, pinilit ba siya o hindi? Diba? Ang sagot po niya, hindi. Kusang loob po niya yun. Mga kabida, Tapos, kung totoo po yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na babaliktad ito, dahil tinakot po ang pamilya po ni Gutesa, mga kabida, tinutukan yung asawa niya, mga kabida, po. Diba? So, what's the difference, Kumbaga, sa kaso pa yan, mga kabida sa korte, mas binigyang pansin, diin, yung unang testimonya kaysa yung pangalawang testimonya po, mga kabida. Kasi po, meron pong mga posibilidad kung bakit po nagbago Okay, kagaya na lang po dun sa sinabi po ni Senator Amy Marcos na tinakot, tinutukan, yung pamilya, po, mga kabida. Di ba? Hindi po yun, binago po ang testimonya because na-realize po ni Gutesa na nagkamali po siya, Kung totoo po yung sinabi po ni Senator Amy na tinutukan, tinakot, malamang babaguhin talaga yung kanyang testimonya, Kasi po, ang nakasalalay po, pamilya na po Safety na po ng pamilya po, mga kabida, po, Yun, kung yung sinabi po ni Senator Amy Marcos, totoo po, na tinakot yung pamilya ni Gutesa, kaya pabaliktad ito, mga kabida, sa pagdinig ho ng Senate Blue Ribbon Committee mamaya. Okay? So, yun lang po, very frustrating. Okay? Lalong-lalo na po sa mga nagsubaybay po dito ho sa kaso po, sa mga opisyal po ng gobyerno na isinangkot po, makabida sa flood control projects. Kasi po, yun nga yung kanila pong inaasahan po na malaking isda, na may sama sana doon po sa mga personalidad na kakasuhan po, wala. Kasi wala hong ebidensya daw, mga kabida, according to the President. Po. Okay? So, titingnan po natin, ang last hope na lang po dito, mga kabida, ito pong Senate inquiry. Total, kung ano man po yung kanilang findings po, isasubmit naman po ito sa Office of the Ombudsman po, mga kabida, yung kanilang recommendation. So, titingnan po natin kung ano po yung magiging findings po ng Senate Blue Ribbon Committee after this hearing, mga kabida. Kasi po, very crucial po itong hearing na ito, mangyayari ngayong araw. Kasi nga doon po natin malalaman kung yung si Orly Gutesa na very vital witness against former Speaker Martin Romualdez, magbabago po ba yung kanyang testimonya o hindi, Kasi po, kung hindi po totoo yung sinabi po ni Senator Amy na babaguhin po ni Orly Gutesa yung kanyang testimony in favor of Martin Romualdez, mga kabida, patay kang bata ka, Okay? Yung sinabi po ni Pangulong Marcos na wala hong ebidensya against his cousin, mga kabida, baka naman po, dito na po kakainin po ng Pangulo po, mga kabida, yung kanyang sinabi. Okay? Pero kung babaguhin po ni Gutesa yung kanyang testimonya, mga kabida, wala ho tayong magagawa po doon, Yung mga tao gusto pong isama ito si dating House Speaker doon po sa mga personalidad na kakasuhan po sa Office of the Ombudsman, okay? Mapofrustrate talaga, mga kabida, kasi walang ebidensya Hindi naman po natin pwedeng kasuhan yun kung walang ebidensya po. Evidence-based yung kaso po, mga kabida. Lalong-lalo na po pagdating sa Office of the Ombudsman na siyang magsasagawa po, mga kabida, ng preliminary investigation. Okay?
So, yun po, no? Abangan po natin mamaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, okay? Pero dito ko sa ICI, wala na po tayong mapala po doon, ano, mga kabida. As is na po yung listahan po nila sa mga personalidad na kakasuhan, ano? Okay, hanggang Zaldico lang po yun sila, mga kabida, ano po, no? So, dito na lang po tayo mag-abang sa Senate Blue Ribbon Committee. Baka naman po, meron pong personalidad, ano, na mas mataas pa po kay Zaldico, ano, mga kabida, na posible hong i-recommenda po ng Senado na kakasuhan dyan po sa Office of the Ombudsman. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.